channeling your energy. Your soul calls here. Welcome mga Pisces, at kung ang moon mo rin, rising o dominant Pisces, ang isa sa pinakamalakas na placement na nasa birth chart mo, maaring ang message na to ay para sa'yo. Huminga ka muna ng malalim. Nararamdaman ko na marami sa inyo ang matagal nang may dinadala. Hindi ito simpleng pagod, parang ilang buwan ka nang may kinikimkim na emosyon na hindi mo na maipaliwanag sa ibang tao. May mga gabi na tahimik ka lang pero sa loob mo ang dami nang tumatakbo sa isip. At ngayong August, parang dumarating ka sa punto na hindi mo na kayang itago ang tunay mong nararamdaman. Kung hindi ito para sa'yo, hayaan mo itong dumating. Kunin mo lamang ang nagre-resonate. At habang nakikinig ka, pansinin mo ang mga nararamdaman ng katawan mo dahil para sa maraming Pisces, mas nauna ang intuition kaysa sa logic. May pakiramdam ako na may ilan sa inyo na parang nagbabalat. Hindi dahil nagbabago lang ang sitwasyon ninyo, kundi dahil may lumang version ng sarili ninyo na unti-unti nang namamatay. Maaring may mga tao na nagsasabing nag-iba ka na, mas tahimik, mas mailap, mas pinipili mo na ang peace kaysa makipagtalo. Hindi nila alam kung ilang beses mo nang pinigilan ang sarili mong sumabog. Ngayong August, lalo na habang marami ang naniniwala sa tinatawag na ghost month, huwag mong isipin na puro malas ang dala nito. Sa halip, tingnan mo ito bilang panahon ng paglilinis, parang ahas na naguhubad ng lumang balat. Hindi komportable, masakit, pero kailangan. Ang babala lang sa akin ay para sa ilang Pisces lang to ha. Huwag mong isipin na alam mo na ang lahat. Kapag mas lumalakas ang intuition, minsan sumasabay din ang ego. At kapag nangyari yon, doon nagsisimulang magkamali ang isang tao. Manatiling magpakumbaba. May mga bagay na hindi pa ipinapakita ng universe at may mga detalye pang hindi mo nakikita. Mas magiging magaan ang August kapag marunong kang makinig kaysa laging maging tama. At may isa pa akong nararamdaman, may taong matagal mo nang hindi kinakausap. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mo nang habulin. Hindi rin ito mensahe para ikaw ang unang mag-message. Hindi sa nakikita ko ang kilos ay manggagaling sa kabilang panig. Kaya kung iniisip mong ikaw ang unang lalapit, sandali lang, hintayin mong kusang gumalaw ang tamang tao. Mas magiging malinaw ang lahat kapag hindi mo pinilit. At paalala rin, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Kayo po ang unang mag-message para sa private reading. At ngayon, dumako tayo sa iyong angel number na 0505. Napakalakas ng number na yan at ito ay simbolo ng pagbabago na hindi mo kontrolado. Ngunit pabor sa mas mataas mong kapalaran. Maaring may mangyaring bigla ang pagbabago ngayong August. Sa umpisa, parang guguluhin ito yung buhay mo. Ayan. Pero parang may bigla ang mababago sa trabaho, sa relasyon, sa bahay, o sa direksyon ng plano mo. Pero huwag kang matakot ha, dahil ang pagbabago na to ay magtutulak sa'yo papunta sa lugar kung saan ka talaga dapat mapunta. Para sa iba, maaring ito ay simula ng bagong trabaho. At para sa iba, pagkakataon naman na makapag-abroad. Para sa iba, may taong papasok sa buhay mo sa hindi inaasahang paraan. At para sa iba naman, ito ang simula ng paghilom ng puso. Isa pa sa malakas na message ng 0505, pakinggan mo ang kutob mo. Kapag may tao, lugar o sitwasyon na parang may kakaibang pakiramdam ka, huwag mo itong baliwalain. Hindi lahat ng warning ay nakikita ng mata. May mga warning na nararamdaman muna ng kaluluwa. Ngayon, inaanyayahan ko ang ating mga angel guides at divine guides naway ang mensaheng makarating sa bawat Pisces ay para sa kanilang pinakamataas na kabutihan. Tanggalin ang takot, tanggalin ang kalituhan at gabayan ang bawat isa sa tamang landas. Pisces, pakiramdam ko may malaking desisyon kang haharapin ngayong August. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Matagal mo nang inikot-ikot ang isip mo. Hindi ka ba nahihilo? Pero ngayon, kailangan mo nang pumili. Kapag hindi ka pumili, naku, ang buhay ang pipili para sa'yo. May mga Pisces na pakiramdam nila ay parang may natatapos na cycle. Hindi ito parusa, ito ay pagtatapos ng isang aralin. At kapag natanggap mo yan, mas mabilis kang uusad. Sa usaping pag-ibig, kung may partner ka, nakikita kong mas magiging mahalaga ang pagiging patas. Hindi sapat ang puro pagmamahal lang. Kailangan ding may respect, may malinaw na usapan, may accountability. Kung ikaw lang palagi ang nagbibigay, mapapagod ka. At kung ikaw lang ang palaging umiintindi, darating ang araw na mauubos ka.
Para naman sa mga single Pisces, may possibility na may makikilala kang taong mature ang pag-iisip. Hindi siya yung tipong puro matatamis na salita. Mas ipapakita niya sa gawa kaysa sa salita. Pero wag mong madaliin. Kilalanin mo muna ng mabuti dahil ang August ay hindi tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa tamang pagpili. At sa kalusugan, pakinggan mo ang katawan mo lalo na kung madalas kang nakakaranas ng pananakit ng ulo dahil sa stress, paninikip ng batok at balikat, pananakit ng leeg, jaw tension dahil sa pagpipigil ng emotion, problema sa pagtulog, acid reflux o sensitibong sikmura kapag sobra ang iniisip. At para sa ilan, pansinin din ang blood pressure at hydration. Ang emosyon mo ngayong buwan ay direktang nakakaapekto sa physical mong katawan. Kapag napagod ang isip, susunod ang katawan. Kaya huwag mong ipagkait sa sarili mo ang pahinga. Hindi ka tamad, nagpapagaling ka. At yun ang malaking tema ng August mo para sa maraming Pisces. Ang August ay hindi lang tungkol sa emotion, hindi rin tungkol sa direction ng buhay mo. May ilan sa inyo na ilang beses nang nagtatanong sa sarili na tama pa ba ang landas na tinatahak ko? Kung paulit-ulit mo nang nararamdaman ang tanong na yan, huwag mong itong baliwalain. Kasi hindi naman lahat ng pagod ay nangangahulugang kailangan mong sumuko. Pero hindi rin lahat ng pagtitiis ay dapat ipagpatuloy. May panahon na ang universe ay hindi nagsasara ng pinto para parusahan ka. Isinasara ito dahil may mas angkop na pinto ang naghihintay sa unahan. At ngayong August, may mga plano na hindi matutuloy ayon sa original mong inaasahan. Sa una, maaaring ma-frustrate ka, pero pagdating sa mga susunod na linggo, maintindihan mo kung bakit hindi yun ang binigay sa'yo. Minsan ang pinakamalaking protection ay ang mga bagay na hindi natin nakuha. May isa pa akong malakas na nararamdaman. May Pisces na tahimik lang sa labas pero sa loob ay naku, punong-puno na ang isip. Hindi ka mahilig magreklamo, ngumingiti ka, nakikipag-usap ka pero may bahagi ng puso mo na matagal nang pagod. Kung ikaw to, ito ang paalala ko. At nababasa ko sa mga cards mo, hindi mo kailangang dalhin ang lahat na mag-isa. May mga responsibility na hindi mo naman talaga dapat pasan. May mga problema ng ibang tao na kusa mong inaako at ngayong August, matuto kang maglagay ng hangganan. Ano ba yan, Pisces? Hindi pagiging masama ang pagpili ng sariling kapayapaan. Pagdating sa trabaho at kabuhayan, unti-unti kong nakikita ang pagbuti ng daloy ng pera. Hindi ito yung tipong isang malaking jackpot ha. Mas makikita or mas tuloy-tuloy yung pagpasok ng opportunity. Pwedeng may bagong project, may bagong source of income, may client na babalik, may interview, may kontratang matagal nang hinihintay at para sa ilan, may taong magbibigay ng recommendation na makakatulong sa career mo. Pero may kondisyon, kapag dumating ang pagkakataon, huwag mong maliitin ang sarili mo at huwag mong isipin na hindi ka sapat. Dahil kung patuloy mong kine-question ang sarili mo, ikaw mismo ang hahadlang sa sariling pagpapala. Pero sa mga naghahanap pa rin ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa. May pakiramdam ako na ang hinihintay mong sagot ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Panatilihing maayos ang resume, requirements at ang iyong mga contacts. May biglaang tawag o message na maaaring dumating sa hindi mo inaasahang araw. Para naman sa mga may sariling negosyo o online business, August ang panahon para ayusin ang sistema. Hindi lang puro benta, tignan mo rin kung saan ka natatagalan. Ano ang paulit-ulit na gastos, ano ang hindi na nagbibigay ng magandang result. Kapag inayos mo ang foundation, mas magiging matatag ang pagpasok ng kita sa mga susunod na buwan. Para sa mga OFW, kamusta po? Malakas ang energy ng pagbabago. May ilan sa inyo ang makakaramdam na parang may bagong chapter na nagsisimula. Maaring bagong employer, bagong assignment, paglipat ng accommodation o pag-uusap tungkol sa kontrata. Kung may hinihintay kang documents or approval,
Huwag agad mawala ng pag-asa. Unti-unti itong gagalaw. At kung may desisyon kang gagawin tungkol sa pananatili o pag-uwi, huwag pairalin ang pressure ng ibang tao. Piliin mo ang desisyong magbibigay ng pangmatagalang kapayapaan. Para naman sa ating mga senior Pisces, ang message ay dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin ang katawan kung alam mong kailangan nito ng pahinga. Mas pahalagahan ang regular na check-up, sapat na tulog at tamang pagkain. May mga apo o mas batang miyembro ng pamilya na mas nangangailangan ng payo mo kaysa sa pera mo. Ang presensya mo ang pinakamahalagang regalo sa kanila. May isa pang message. Kung may tao sa paligid mo na laging gustong makipagpaligsahan, makipagtalo o patunayan na siya ang tama, huwag mo nang sabayan. Hindi lahat ng laban ay kailangang panalunan. May mga pagkakataon ang tunay na panalo ay ang pagpili ng katahimikan. Mas magiging malinaw ang isip mo kapag hindi mo na pinapakain ng mga dramang hindi naman para sa'yo. Pisces, pakiramdaman mo ang sarili mo ngayong gabi. Ano ang isang bagay na alam mong panahon ng bitawan? Takot ba? Galit, pagdududa o version ng sarili mong matagal nang hindi na masaya. Dahil habang papalapit ang pagtatapos ng August, mas magaan kang makalakad kung hindi mo nadala ang mga bigat na hindi para sa'yo. Unti-unti nang lumilinaw ang dahilan kung bakit napakabigat na mga nakaraang buwan mo para sa marami sa inyo ha. Hindi yun para siraan ka. Inihanda ka pala para sa mas malaking responsibility. May mga pangarap na matutupad ngayong taon, pero kailangan munang baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. May ilan sa inyo na masyadong matigas sa sarili. Kapag nagkamali, paulit-ulit mong sinisisi ang sarili mo. Kapag may hindi natuloy, iniisip mong ikaw ang problema. Pero hindi ganon ang pinapakita sa akin. Hindi lahat ng pagkakaantala ay kabiguan. May mga pagkakataon talagang hinihintay muna ang tamang oras. Sa pag-ibig, kung nasa isang relasyon ka, mas magiging mahalaga ang pagiging totoo kaysa sa pagpapanggap na okay ka lang. At may mga usapan na matagal ng pinagpapaliban. Kapag dumating ang pagkakataon, magsalita ng mahinahon ha. Pero maging tapat. Ang relasyon na may matibay na foundation ay mas malalim pagkatapos ng isang seryosong pag-uusap. At kung single, ulit, eto, nararamdaman ko na unti-unti mo nang binabago ang standards mo. Hindi ka na madaling naakit sa matatamis na salita. Mas hinahanap mo ang consistency, respeto at emotional maturity. At isa yan sa pinakamagandang pagbabago na nangyayari sa'yo. May paparating na opportunity na maaring maliit sa umpisa. Huwag mo itong maliitin ha. May mga biyayang nagsisimula sa simpleng tawag, referral o isang taong naniniwala sa kakayahan mo. Kapag dumating to, huwag mong hayaan na takot ang magdesisyon para sa'yo. Magplano ng mabuti. Nag-ipon kung kaya. Iwasan muna ang padalos-dalos na paggastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Mas magiging panatag ang huling bahagi ng August kapag naging disiplinado ka sa pera. May isa pa akong gustong ipaalala. Kung pakiramdam mo ay parang walang nangyayari sa buhay mo, tumingin ka sa sarili mo. 1 taon ang nakalipas. Marami ka nang nalampasan, marami ka nang iniwang sakit, marami ka nang natutunang aral. Minsan kasi hindi natin napapansin ang sarili nating paglago dahil tayo ang araw-araw nakasama sa sarili natin. Pero mga taong matagal ka nang kilala, sila ang unang makakapansin kung gaano ka na nagbago. At ngayon, nararamdaman ko ang message para sa mga matagal nang naghihintay ng isang senyales. At ito yon. Kung may pangarap kang matagal mo nang ipinagpapaliban dahil sa takot, unti-unti mo na itong simulan. Hindi mo kailangang maging perfect bago kumilos. Mas matuto ka habang ginagawa mo ang unang hakbang. Bago tayo tuluyang magtapos, kuha tayo ng
runes mo para sa August. Mga Pisces, at ang rune mo ay nakaukit sa amethyst stone. At ang iyong energy, napakaganda ng energy ng Kenas. Ito ang rune ng liwanag pagkatapos ng dilim. Simbolo ito ng kaliwanagan, karunungan, inspiration at pagising ng nakatagong kakayahan. Kung may mga tanong kang matagal nang walang sagot, maaari ngayong August magsimula ng luminaw ang mga direction. Kung naliligaw ka sa career, relasyon o spiritual journey mo, unti-unti mong mararamdaman na para bang may ilaw na gumagabay sa bawat hakbang. May isa pa akong malakas na nararamdaman tungkol sa Kenas. Huwag mong itong itago ang mga talento mo. Nako, ayan, huwag mong itago nga naman. May kakayahan kang magbigay ng inspiration sa ibang tao. May message na ikaw lang ang makakapaghatid. Kapag patuloy mong kini-question ang sarili mong kakayahan, ikaw mismo ang humahadlang sa liwanag na gustong ipakita ng universe sa pamamagitan mo. At dahil ang runa to ay konektado rin sa apoy, pangalagaan mo ang energy mo. Huwag mong ibuhos ang buong puso mo sa mga taong paulit-ulit lang na inuubos ka. Mas piliin mo ang mga taong nagpapalakas ng loob mo, hindi ang mga taong nagpapaliit ng tingin mo sa sarili. Pisces, maraming salamat sa pagbibigay ng oras para sa reading na to. Kung gusto mong mas personal at mas detalyadong maintindihan ng iyong kapalaran, tandaan na iba pa rin ang nakikita sa sarili mong birth chart kumpara sa collective reading. Available ang aking Book 1 at Book 2 PDF para sa mga gustong mas mapalalim ang kanilang pag-aaral sa spiritual at self-discovery. Available rin ang crystals na cleanse at charge para sa mga nais magkaroon ng spiritual tools sa kanilang personal na practice, abundance, success, attraction, and love energy. Kung gusto mo ng personalized guidance, maaari kang magpabook dito sa Astro Luna Quest or sa Astro Luna Quest Astrology Birth Chart Reading. At hiwalay po ang aking channel for tarot reading. At isang paalala, bago tayo tuluyang maghiwalay, magtiwala sa iyong intuition, pero manatiling mapagkumbaba. At ang tunay na karunungan ay hindi lamang alam ang direksyon. Alam din ito kung kailan dapat huminto, makinig at maghintay. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong puso, ang iyong isip at ang iyong spirito. Again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat po sa pakikinig.